Hallelujah. Lord God, dalangin na po namin, Lord, pagkalooban mo kami ng isang pusong dalisay, pusong handang sumunod sa iyo, Panginoon. Hayaan niyo rin po, Lord, na sa amin pong pagtalima sa iyong salita, pagkalooban niyo po kami ng kapuspusan ng iyong Espiritong Banal, nang sa ganon, magumabaw po ang kagalakan po ng aming puso, na sa kabila po ng aming mga hinaharap sa buhay, sa kabila po ng aming mga circumstances, andoon pa rin po, Panginoon, na kami po ay nagagalak, na kami ay makakilala sa iyo, na kami ay nagkaroon ng pag-asa, at nagkaroon kami ng kalakasan na dulot ng kagalakang taglay sa aming pagkakilala sa iyo. Bless niyo po ang aming mga puso as we listen to your word. In Jesus' name, amen. Saan po natin sa ating Bible kung mayroon po kayong dala. At inanyayahan ko po kayong manatiling nakatayo para sa pagkabasa ng salita ng Lord. Sa John chapter 15 verse 10 to 11. John chapter 15 verse 10 to 11. Okay? If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. The word of the Lord. Pwede na po tayo magsiupo. Ano po uli yung kaibahan ng joy at saka happiness? Joy, happiness is temporary. Okay, pwedeng ang joy ay temporary, or happiness ay temporary, ang joy ay eternal. Permanent. Permanent. May punto, kahit may problema, may joy ka pa rin. So, ano yung pinaka-difference nila? Ang joy ay galing sa puso. Ang happiness ay galing sa puso. Ang kaibahan po noon ay ang joy is an inward feeling regardless of circumstances. So ito yun na yung sinasabi ni ating Andrea na kahit may problema, may joy ka pa rin. Although maaari siyang permanent, hindi siya nakasalalay or hindi nakadepende sa sitwasyon mo, pero medyo naiiba ng konti kapag sinasabi natin ang happiness ay temporary. Okay? So, sabi ng 1 Thessalonians chapter 1 verse 6, and you became followers of us and of the Lord, having received the word in much affliction with joy of the Holy Spirit. So, tinanggap daw ng mga taga-Thessalonica ang salita ng Diyos with much affliction. Tagalogin ko pa ba yun o klaro na? Klaro na. Pero sa kabila ng kanilang paghihirap, sa kabila ng kanilang pagtitiis, doon pa rin ang kagalakan na galing sa Holy Spirit. Kasi nga, ang joy is an inward feeling regardless of our circumstances. Samantala, ang happiness kasi is determined by our circumstances or stimuli. Halimbawa, may trabaho ka, happy ka. May boyfriend ka, happy ka. May pera ka, happy ka. Eh paano pag nawala yun? Hindi ka na happy. Ha? Diyan ang happiness pumapasok. Diyan ang happiness. Kasi nga, nakasalalay siya, depende siya, or determined siya sa circumstances mo. So kung healthy ka, happy ka. Pero paano na lang kung may sakit ka? Unhappy na. So, yan ang pinakakaibahan ng joy at saka happiness. Pero ang pinupurso natin dapat ay ang joy. So, ang aim natin is for us to pursue joy instead of happiness. Sa buhay mo ba, ano ang hinahangad mo? Joy o happiness? Sigurado kayo? No, hindi pa nakakilala sa Panginoon. Okay. May punto ka na? Okay. Pangalawa, for us to enjoy life as God intended it to be.
kasalanan ang nanggagaling sa Kanya. Patunayan ko ito. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Okay? Unang punto bigyan natin pansin, God's intention for us is to be joyful or full of joy. 1 Timothy chapter 6 verse 17. Command those who are rich in this present age not to be haughty, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who gives us richly all things to enjoy. Nasusundan ba? Ang pagbibigay daw ng Diyos ay richly. Hindi may halong pagtitipid, hindi may halong kakuriputan, kundi binigyan ka ng lahat ng bagay para ka mag-enjoy. Nasusundan ba? So, hindi totoo yung sinasabi nila na, okay, ang ibig sabihin ng enjoy is to receive pleasure or satisfaction from. Meron kaming kinainan sa SM Fairview na mura lang siya yung shabu-shabu na Japanese restaurant. Kaso lang, hindi ka rin makakain ng marami kasi matitinik yung isda. Lulutuin mo pa doon sa gitna ng lamesa. May sabaw na pinakuluan na nila doon. Pero yung kapatid ni Mrs., enjoy siya, tinitingnan yung matataba na ang lakas kumain katabi namin lamesa. Samantalang kami, nakakain lang ng konti, busog na. Pero yung katabi namin, naku, grabe kung makakain. So, ini-enjoy nila. Kaya nga, ang ibig sabihin ng enjoy is to receive pleasure or satisfaction from. Nasusunod? Okay, so, John 15 verse 11, sabi ng Lord, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." May ayaw niya na magkaroon tayo ng joy na kulang, 50%, 90%, or 99%. Ang nais ng Lord at gusto niya is yung joy natin maging full. Nasusundan ba? So kung sabihin nila na KJ ang Lord, malit sila. Kasi pinatunayan na ng 1 Timothy 6:17 at ng John 15:11 na ang nais ng Lord is magkaroon tayo ng fullness of joy. So God is not KJ as most people think He is. Ayaw ko na dyan sa word again. KJ naman yan. Comment na sa inyo yung pananalitang gano'n? Pa sa inyo, KJ ba ang Lord? Okay? So at least maliwanag yung bagay na yan. If He intends us to be joyful, why most people are not joyful? Sige nga. Sabi ng 1 Timothy 6:17, He gives us richly all things to enjoy. Sabi ng John 15:11, gusto niya na yung joy natin ay magiging full. Pero kung sa kabila ng nais ng Diyos na lahat ng tao ay magiging joyful, bakit hindi lahat ng tao? Hindi lahat ng Kristiyano ay joyful. Bakit kaya? Ha? Walang satisfaction na may punto? They don't have many relationships. Pwede? Ano pa? Holy Spirit. Very good. Pupunta tayo dyan mamaya. Kaya hindi nagiging joyful ang tao kasi we pursue happiness instead of joy. Tama ba? Hindi lahat ng Kristiyano ang kanilang hinahabol sa buhay ay joy, kundi karamihan, happiness lang ang gusto nila. Mabuti na nga lang, hindi ko kayo tinotolerate na hindi magsulat ng prayer request, pero sa El Shaddai na church na kinabibilangan ko dati, kahit nag-word of God na, mayroong iba hindi nakikinig, nagsusulat ng prayer request. Patunay lang ito na ang kanilang hangad talaga is happiness, hindi joy. Nasusunod. Okay, i-explain ko pa ito. Happiness is brought by circumstances, and circumstances change. Kasi sa totoo lang, ang laman ng ating prayer request, karamihan ay happiness.
pagalingin, pagpalain, puro happiness ang dulot na yan. Bibihira ako makakita ng prayer request, especially sa church na ito na, Lord, bigyan mo ako ng kapuspusan ng Holy Spirit. Bigyan mo ako ng joy. Ang kadalasan nakikita ko, pagpalain mo ang aking mga anak, ang aking pamilya, i-bless mo ang kanilang yan, walang problema doon. Kaso, more on happiness yon. Now we know. Now we know. No, friends, karamihan talaga ay happiness ang hinahangad natin, okay? So, we could only be happy as long as our circumstances are good. Tama ba ako? Dahil happiness ang hangad ng maraming tao, kung ang circumstances ay nag-make sa kanilang happy and then circumstances change, hindi na sila happy. Tama ba? Okay? So, we pursue happiness because we live by faith, not by sight. Hindi ka magkakaroon ng joy kung ikaw ay namumuhay sa sight mo. Kasi ang nakikita mo ay temporary lang. Ang lahat ng nakikita mo ay panandalian lang, and because they are temporary, they will change. Kahit ang balat ko, temporary lang yan. Huwag kayo mag-alala. Kahit magkulay-uling man ako, temporary lang yan. Hindi ako apektado dyan. Sanay kaya ako dyan. Okay? So, John chapter 4, verse 13, Jesus answered and said to her, "Whoever drinks of this water will thirst again, but whoever drinks of the water that I shall give him will never thirst. But the water that I shall give him will become in him a fountain of water springing up into everlasting life." The woman said to him, "Sir, give me this water that I may not thirst, nor come here to draw water." Nasusundan niyo ba yung text na yon? Ang tinutukoy ni Jesus doon na hindi na mauuhaw is magkaroon ka ng satisfaction. Magkaroon ka ng kapunuan. Eh kahit ako ba naman palibhasa kasi itong babae, ang hanap niya ay happiness. Oo nga naman, pumunta siya doon tanghaling tapat. Imagine din na lang gaano kainit yung tanghaling tapat. Para magigib ng tubig. Pero sabi ni Jesus, ang iinom sa tubig na yan, mauuhaw uli. Pero ang iinom sa tubig ko, na ibibigay ko, ay hindi na mauuhaw. So, naturalmente, sabi ng babae, bigyan mo ako ng tubig na sinasabi mo. Maliwanag. Okay, i-explain ko pa yan. He was talking about the Holy Spirit. Are you with me? Patunayan ko sa inyo na Holy Spirit ng tinutukoy niya, John chapter 7, verse 37 up to 39. On the last day, the great day of the feast, Jesus stood and cried out, saying, "If anyone thirsts, let him come to me and drink. He who believes in me, as the scripture has said, out of his heart will flow rivers of living water." But this is spoke concerning the Spirit, whom those believing in him would receive, for the Holy Spirit was not yet given, because Jesus was not yet glorified. Klaro? Klaro ba? So ang tubig na tinutukoy niya, o ang fountain na tinutukoy niya ay ang Holy Spirit, kasi, okay, ang source of joy kasi ay ang Holy Spirit. Any supporting verse na maiisip niyo? Yung kanina. Sabay doktor kami doon. Yung 1 Timothy 6:17 tayo, Pastor. Hindi. Sa ano yun? He gives us richly all things to enjoy. Pero kapag sinasabi kong anong supporting verse na ang source of joy ay Holy Spirit. Naku, wala kayong alam na verse? Wala ako. O sige na nga, sirit na daw. Galatians chapter 5 verse 22, "But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, and so on and so forth."
So kapag nasa iyo ang Holy Spirit, ang unang maging bunga noon, or should I say, hindi una, kundi package, love, joy, peace, and so on and so forth. Package mo yun, hindi yun multiple choice, kundi automatic kapag may love ka, may joy ka, may peace ka, may long suffering ka, kasi nasa sayo ang nagpo-produce ng mga bagay na ito. The fruit of the Holy Spirit. Hindi sinasabi doon, but the fruits, kundi sabi lang doon, but the fruit. Amen? All of the above. Okay? So, sabi nga ng 1 Thessalonians kanina, with the joy of the Holy Spirit. Sa kabila ng kanilang kahirapan, sa kabila ng kanilang pagtitiis, they still have the joy of the Holy Spirit. In other words, if you have the Holy Spirit, automatic yung mag-joy ka. Amen? So kung wala kang joy, wala wala kang Holy Spirit. Lalo na kung confused.com ka lagi. Sabi ng 1 Corinthians chapter 14 verse 33, God is not the author of confusion. Kung hindi siya author ng confusion, alam nyo na kung sino ang author ng confusion. Nasusunod? Okay? So, Luke chapter 11 verse 13, kung nung sinabi niya na willing ang God the Father para ibigay sa atin ang Holy Spirit, nangangahulugan din na willing siya na ibigay ang joy. Kaso lang, ang madalas nga natin hinihingi ay happiness. So, Luke chapter 11 verse 13, if you then, being evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your heavenly Father give the Holy Spirit to those who ask Him? Napakadalang kung makakita ng prayer request na, Lord, i-fill mo ako ng Holy Spirit. Ay, kaya naman pala hindi ka full of joy eh. Hindi mo hinihingi ang Holy Spirit eh. Ang madalas nga natin hingin eh, pagpalain nga yung mga trabaho natin, yung mga anak natin, pero hindi natin hinihingi yung Holy Spirit. Ayan naman pala walang joy eh. Siguro may joy sabon. Okay, so God is not a sadist who wanted to see us in pain or suffering before we get saved. May mga taong, alam niyo ba yung mga sadista? Sila yung mga taong nag-i-enjoy, especially sa sex, kapag naka-inflict sila ng pain, nananakit. Ang kabaliktaran ng sadista ay masokista. Sila naman yung nag-i-enjoy sila sa sex kapag sila'y nasaktan. Kapag sinabi kong God is not sadist, hindi siya nag-i-enjoy na naghihirap ka. Anak ko ng Lord. Amen? So, dapat mag-change yung ating mentality ba na nais ng Lord na gusto niya na magiging full yung ating joy, magiging joyful tayo. Kaya dapat kung mayroon ng pagkakilala ng mga Kristiyano, yun yung pagiging joyful. Sino si ganito? Ayan yung nakasimangot lagi. May classmate ako na lahat ng pictures niya sa Facebook, akala mo kakain ng tao. Ang hirap doon. Parang pasan-pasan mo ang mundo natin. So in fact, He wanted to bring the kingdom of heaven here on earth. Sabi nga niya, repent for the kingdom of heaven is at hand. Ayaw niya na mapunta ka ng langit, pero ang buhay mo dito sa mundo, ba't ng paghihirap? Mayroon naman kasing mga tao, ang kanilang mentality, kapag the more kang naghihirap, the more na piniplace mo si Lord. Di ba may alam ba kayong mga tao, ganyan ang mentality? Kapag naghihirap ka daw, at nagsasacrifice ka para sa Lord, hindi yun tama. Ba't ka
naghihirap? Naglilingkod kasi ako sa Lord. Ay, mag-check ka ng sarili mo. Wala ka sa hulog. Ba't ka naghihirap? Christian kasi ako. Pwede na magkaroon ka ng trials, pero kung ikaw ay piniplace mo ang Lord sa kabilang ng trials mo, joyful ka pa rin. Kaya nga sabi ng 1 Thessalonians 1:6, they received the word with much affliction, yet they were still joyful. Oh, ba't ganyan itsura mo? Kasi naglilingkod ako sa Lord eh. Wala ka sa ayos. So Jesus died on the cross on our behalf so we could receive the Holy Spirit once again. If you receive the Holy Spirit, you will receive joy as well. Amen ba? Okay, so Psalm 16 verse 11, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. Paano ba Tagalogin ang pleasures? Siguro naintindihan niyo naman yung salitang pleasure. Huwag na natin Tagalogin pa. Imagine niyo, you will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. At ito ang isang reason kung bakit may mga tao na natapos na yung gawain, pero parang wala pa silang ganang umuwi. Bakit? Kasi may joy sila. Pero sa kabilang banda, nag-iisip din ako, kung may joy sila, hindi sana sila late dumating. Wala ka tinutukoy ah. Dahil pasiklab lang. Pero sa totoo lang, kakaiba yung feeling mo na nasa fellowship ka. Bakit? Kasi sabi niya, where 2 or 3 gathered in His name, He is in the midst of us. And sabi ng Psalm 16:11, in your presence there is fullness of joy. Amen? Hindi 90% yung joy mo, hindi 95%, hindi 99%, but there is fullness of joy. Amen? Kaya nga sabi ng Psalm, I was glad when they said to me, let us come into the house of the Lord. Amen? Okay, so, hindrances why we do not have joy. Any idea? Kill joy. Bakit na-kill yung joy? Any idea? No, trials is not a hindrance of joy. Kasi nga sabi ng 1 Thessalonians 1:6, they received the word with much affliction. May mga trials sila, pero they still have joy. So hindi lang ang trials para magkaroon ka ng joy. Ano sa tingin niyo? Bibigyan ko kayo ng clue. Dito, pag hindi kayo makakita ng clue dyan sa 16:11 ng Psalm, ewan ko na lang. Lack of the presence of the Holy Spirit. Pwede? Very good. Ano pa? Meron pa isa dyan. Dalawa pa nga. Dyan na lang. There is no presence of. Ha? There is no presence of. Lack of presence. Yun, nabanggit na yan. Pleasure. Then, Presence of. una, walking na in the path of life. Kasi sabi dito sa 16:11 ng Psalm, you will show me the path of life. In your presence, there is fullness of joy. In other words, kapag wala ka sa path of life, wala kang joy. Patunayan ko sa inyo. Proverbs 14:12, there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. Wala ka sa path of life, walking ka sa way of death, then hindi ka dapat mag-expect na may fullness of joy ka. No? Kaya nga hindi ko na ma-quote ulit ngayon na
na-quote ito sa mga previous prayer meeting natin long time ago na may sinasabi ang Proverbs na pwede kang magmukhang masaya pero yung kalooban mo ay batbat pa rin ng kahirapan. Inilonggo ko pa ito, di ba? Naalala mo? Hindi. Nag-translate ako ng Ilonggo dito sa PowerPoint. Na pwede kang mag-pretend na masayahin ka, pero yung kalooban mo, puno pa rin ng kalungkutan. Bakit kasi? Hindi ka maka-expect na mayroon kang fullness of joy if you are not walking in the path of life. Klaro? Okay? 3 John verse 4, I have no greater joy than to hear that my children walk in truth. So kung hindi sila nag-walk in the path of life, there's no joy. Amen? Okay, pangalawa, living outside the presence of God. Sabi ng Psalm 16:11, in your presence, there is fullness of joy. So kung kulang ka sa joy or wala kang joy, sa mapatuwid, you are living outside the presence of God. Nasusunod. Okay? So, pangatlo, disobedience to His commands or greed. Hindi ka magkaroon ng joy kung ikaw ay nag-disobey sa command niya. Sabi ng John 15:10, if you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Idinugtong na sa verse 11, these things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full. Sa mga katuwid, kung hindi ka nag-obey sa commands ng Lord, hindi maging full yung joy mo. Bigyan ko kayo ng isang katanungan. Anong unang naramdaman ni David noong siya ay nagkasala kay Bathsheba? Nawalan siya ng joy. Correct. Lumayo pa sa topic ano. Hindi, sinagot mo na. Ayon sa topic. At ito ang dahilan na sabi ni David na sabi niya, I am a sinner even before in my mother's womb. At sabi niya, cast not thy Holy Spirit from me and restore unto me the joy of my salvation. Sa mga katuwid, feel o daramdaman ni David na hindi na siya masaya noong siya ay nakikialam sa mga hindi dapat niyang pakialaman. Gets ba? Tapos ako'y nagkakaroon ako ng feeling na hipokrito yung mga taong sabihin nila na ang saya-saya sa piling ng Lord, pero hindi naman sinusunod yung kalooban ng Lord. Okay? Most of us wanted to have all things at the same time. Agree ba kayo doon? Or aminado ba kayo doon? Yes. Kaya ko sinasabi yan kasi we pursue the happiness the world could offer and at the same time, the joy of the Lord. Parang gusto natin kamtan lahat. At gusto natin magkaroon ng joy sa Lord at gusto natin yung happiness na dulot ng mundo. Kaso lang, ang problema kasi dyan, the pleasures of the world lead us to disobey God and ended up miserable. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin makita-kita yung verse na nakalagay sa Proverbs na sabi doon, we make our own problems and blame God for it. Totoo ba? Gumagawa na tayo ng problema at dahil may consequences lahat ng ating kagagawan, sinisisi pa natin ang Diyos. Ang hirap kayang pumalakpak doon. Okay? So, without obedience to God, it is impossible to be joyful. No offense, wala akong tinutukoy ha. May mga taong magpo-post sa Facebook, sana hindi tayo machismis dito. Sabi nila, I could not ask for more.
Parang gusto nilang sabihin na puno na sila sa lahat ng bagay. Yes. Tapos hindi nga makapaglingkod sa Lord eh. Ang dami nyo naman live. Tapos mayroon pa akong nakita na at the age of 27 daw, nakarating na ng France or nakarating na ng Paris. Sabi niya, I could not ask for more. Sabi ni Brother Romel, ang paraw mo. Nakarating lang ng Paris, I could not ask for more daw. Paano na lang kaya pag nawalan na ng trabaho at hindi na makarating ng Paris? I could not ask for more na daw. So, Psalm 40 verse 8, I delight to do your will, O God. Kasi nga, sabi ni Jesus, if you obey my commands, you will remain in my love as He kept the Father's love. And kapag ito ay gagawin natin, magkaroon tayo ng fullness of joy. Amen? Okay, isa pa? Example nga yung Samaritan kanina. Nung sinabi ng babae na bigyan mo ako ng tubig na ibibigay mo, at ang ginawa ni Jesus, dalhin mo muna asawa mo. Kasi gusto ni Jesus na makasunod ang babae ito. Okay? Luke chapter 5 verse 37. And no one puts new wine into old wineskins, or else the new wine will burst the wineskins and be spilled, and the wineskin will be ruined. Nasusundan niyo ba ang talinghagang ito? Ang lalagyan kasi ng alak noon, balat. Hindi ba kayo? Kapag ang balat na ito ay naluma na, medyo magkakrak na. So ang mangyayari, kapag yung bagong alak, ilalagay mo sa old wineskin, papuputukin niya yung wineskin at saka mamasayang lang yung new wine. Ang tinutukoy ni Jesus doon is, hindi po pwede na ang atin pong heart ay hindi pure para lagyan ng Holy Spirit. Hindi niya pwedeng ilagay ang Holy Spirit sa atin kapag ang ating pong heart ay hindi pa nagbago. So ang ginagawa sa mga wineskin na ito, ibinababad po ito sa tubig para lumambot, tapos naglalagay po sila ng wax para hindi maglilik yung wine na ilalagay sa old wineskin. Ganon din, kailangan mong maibabad sa salita ng Diyos, maibabad ka sa panalangin para maibigay niya ang Holy Spirit sa atin. Sa makatuwid, isa pang reason doon, kapag ang ating heart ay hindi pure, hindi natin makikita ang Diyos. Sabi niya, blessed are those who have pure hearts, for they will see God. Gets? Karugtong pa rin ito kanina, okay? Psalms 2:15, Songs of Solomon, catch us the foxes, the little foxes that spoil the vines, for our vines have tender grapes. Ang maliliit daw fox, they spoil the vines. Sa makatuwid, yung kahit maliit nating kasalanan, they spoil the Holy Spirit in us. Baka sabihin mo, Pastor, kunti lang naman yung pagsisinungaling ko. Pagsisinungaling pa rin yun. White lights naman. Kahit yung maliliit na kasalanan, nakakasira pa din yun. Baka akala nyo, at least hindi naman ako kagaya ng iba. Nagkumpara ka pa, nandamay ka pa. Little foxes ruin the vines. Ganon din yung ating mga maliliit na habit. Nakaruin din yun sa Holy Spirit na dapat manahan sa atin. Amen ba? Okay. Benefits of having joy. Ano sa tingin niyo? Satisfaction? Kaya ka nga may joy kasi satisfied ka na. Ano ang
ang benefits kapag satisfied ka at may joy ka? Ha? You would not ask for more. You will look young. Kontento ka na. Pupunta tayo dyan. Paano ka mahihingi? Satisfied ka na. Kaya nga, sabi ng Proverbs 27 verse 7, ang taong gutom daw, kahit totoong matamis sa kanya, pero kapag busog, kahit honey, ay kinamumuhian niya. Nasusunod? So, dahil kontento ka na, satisfied ka na, you would not ask for more. Ano pa? You will feel the Holy Spirit. Hindi. Kapag feel ka na ng Holy Spirit, may joy ka na. Ano ang benefits nun? Kapag may joy ka, Giging healthy. siyempre, kaya nga, walang nagkakasakit pag nag-honeymoon eh. Kasi may joy eh. Or should I say, happy sila. Ano pa? Ando niya ay kapayapaan. Peace. Ando niya ay kagalakan. Ando niya ay kalakasan. May mga taong may problema sila, pero dahil joyful sila, nakakasurvive. Kasi sabi ng Nehemiah chapter 8 verse 10, the joy of the Lord is my strength. Amen? May mga taong nagtatanong, paano kaya napagtagumpayan ng mga lingkod ng Diyos ang mga pagsubok na hinaharap? Paano kaya nila napagtagumpayan yung mga karamdaman at paghikahos? Ang isang maisagot ko lang, the joy of the Lord is our strength. Kaya minsan gusto mo nang bumitaw sa paglilingkod, minsan pinanghihinaan ka, minsan parang ayaw mo na, pero hindi ka makaalis-alis kasi alam mo, hindi ka na ganun kalakas kapag umalis ka sa paglilingkod kasi wala na sa'yo ang joy na nanggagaling sa Lord. Kaya nga, ito din yung reason na sabi nila kapag hindi na uma-attend, parang kulang. Parang hindi kompleto ang buhay mo kasi alam mo ang kinakasusi ng joy ay nasa presence ng Lord. Amen? Okay, so despite your struggles and trials, you can go through it all. Magagawa mong kumanta sa gitna ng ilog, hindi ka malulunod. Sa gitna ng apoy, hindi ka masusunog. Bakit? Kasi the joy of the Lord is your strength. Maaring masusunog yung balat mo, kagaya ng mukha ko. Pangalawa, kapag may joy ka, may gentleness ka. Ang kabaliktaran ng taong joyful ay sumpungin, hindi lang ata sumpungin. Bugnutin. Ill-tempered. Wala kang joy eh. Sabi noong yung driver na nakausap ko na iputi, sabi niya, sa Pilipinas, madaling mag-away mga tao doon sa kalsada. Nagkaroon lang ng konting, hindi pa nagbangkahan, bumaba na ng sasakyan, sigawan na, nagbunutan na ng tubo at nagkutsilyo. Bakit? Kasi stress na sila eh. Paano ka magiging gentle kung stress ka na? Kunting kalabit lang, uminit ka na. Amen? At ganyan ako minsan, kapag puno na ako ng mga task na kulang sa oras, medyo iinit na yung ulo ko. Pero kapag masaya ako, biro-biruin ako ng mga anak ko, okay lang. Ang problema naman kasi minsan, lalo kay Mrs. Alam niyo nang mainit na ulo ko, magtitiro pa sa akin. At yun pa ang type niya na mamasar, alam niyang init na ang ulo ko. Sabi tuloy ni Dennis Padilla, sabi niya, ang problema daw niya sa asawa niya, porque palabiro siya,
porket comedian siya, hindi na ma-distinguish ng asawa niya kung siya ay nagbibiro pa or seryoso na. At yan yung problema ni Mrs. Seryoso na ako, akala niya nagbibiro pa ako. Dapat may pascal na yun. Ha? Mainit ko na. Ako po, madali lang naman malaman kung ako yung seryoso na. Hindi na ako nag-iimik. Dapat malaman niya yun. Sa itinagal namin Pag ako tahimik na, marami akong iniisip at gusto kong magseryoso. Sabi ng Biblia, there is time for everything. Yes, yun ang nandito. Yun is tama. There is time for everything. Kahit hindi porket comedian kami, ay lahat na lang ng panahon nagbibiro. Pasaway. Hindi ako may sabi niya. So, gentleness. Sabi ng Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Kapag sinasabing rejoice in the Lord is draw your joy from the Lord at ang resulta po noon, let your gentleness be known to all men. So mga katuwid, hindi ka magkaroon ng joy or gentleness kung hindi ka nagre-rejoice sa Lord. Amen? So, strength, pangalawa, gentleness, pangatlo, patience. Maging gentle ka lang kung mayroon kang patience. So, sabi ng James chapter 1 verse 2 up to 4, my brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience, but let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing. Magawa lang ng tao na magkaroon ng patience kapag siya ay dumaan ng mga trials, kasi ang trials na yan ay para magiging patient ka. Kaya huwag kang magreklamo kung may trials ka. Ginagawa ka lang na patient ng Lord. Sabi ni Pastor Tito noong kami ay nag-chat, sabi niya, ay baka naman Pastor Edmond, hinuhubog ka lang ng Lord, kaya may trials ka. At sabi pa nga ng isang preacher sa El Shaddai na natural lang yan, Mon. Hindi pa tapos ang Lord sa atin. Oo nga naman. Nasusundan ba? So, strength, magkaroon ka ng gentleness, magkaroon ka ng patience, pangapat is, ito na yung contentment. Kapag joyful ka, you could not ask for more. Madali lang naman kasi mag-post na you could not ask for more. Bakit kasi? Kapag mayroon ka ng patience, resulta ng trials mo, ang trabaho ng patient, ng pagiging patient ay magiging perfect and complete, lacking nothing. Amen ba? So, napakadaling magiging kontento kapag may joy ka. Wala ka nang hahanap-hanapin pa eh. Kaya nga sabi sa kanta ng Tagalog, kapag si Kristo ay nasa puso mo, nasa buhay mo, wala ka nang hahanap-hanapin pa. Pero ang dami mga Kristiyano, ang dami pang hinahanap sa buhay. Naghahanap pa ng asawa. Naalala ko kasi si Grace, hindi ko na-met si Grace nung pag-uwi ko. Si Grace ay dati nating trustee na nasa ibang church na, kasi yung napangasawa niya, pastor. Sabi niya nung una, Pastor, sana magkaroon na ako ng anak. Sabi ko, mag-pray ka muna ng asawa. Kaso lang, kapag nagkaasawa ka, at ito din ang message ko kay kapag nagkaasawa ka, mas mahihirapan ka. Kaya sabi ni Paul, kung dalaga ka, manatili kang dalaga. Kasi ayaw ko na mahirapan kayo sa mga dalani, na pasanin ng pagiging may asawa. Pero kung hindi ka makatiis, siyempre mag-asawa ka. Siguro hindi ka makatiis.
Hindi, joke lang. Hindi na po. Hindi, sabi ko kay Grace, mag-asawa ka pa din? Ay, basta, mag-asawa pa rin ako, pastor. Ayun, nag-asawa na. Pastor pa yung napangasawa niya. Alam mo na, kapag pastor pa na pangasawa mo, kung anong problema ng pastor, problema mo din. Okay, so contentment. Challenge. Is your joy complete or full? Incomplete. Noong estudyante kami, kapag ang grado ay letra, hindi numero, it's either incomplete or failed. Is there something that prevents you to be joyful? May alam ka ba sa buhay mo na ito pala yung dahilan kaya hindi ako masiyahin? May mga hadlang. So, conclusion ulit, sabi ng Lord Jesus sa John 15:11, "These things I have spoken to you, that my joy may remain in you, and that your joy may be full." Kasarap isipin na maaring yung bank account mo laging negative, laging overdraft, pero yung joy mo full lagi. Kaysa naman, kung mayroon bank statement ang joy mo, overdraft ka lagi, negative ka lagi, hindi ata maganda yon. Amen? So, the reason na sinishare ko ito sa inyo ay, para lang sa ganon is, yung joy na naranasan ko is, maranasan nyo rin. Hindi ko sinasabing hindi nyo pa naranasan, pero sabi nga ni Jesus Christ, that His joy may remain in you, and that your joy may be complete. Napakasarap isipin kung ang mga anak ng Diyos ay full of joy. Hindi sinasabing half full, hindi sinasabing 99% full, but full of joy. Manalangin tayo. Hallelujah. Lord God, kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, sa iyong mga salita. Pinasalamatan po namin ang lahat ng bagay na ipinagkaloob mo sa amin, O God. Kagaya ng nasasaad sa 1 Timothy chapter 6, verse 17, "You richly give us all things for us to enjoy." So kung sa panahon, Panginoon, na hindi kami nagre-rejoice sa iyo, sa kabila ng pagbigay mo sa lahat ng bagay, sa kabila ng iyong mga salita mong nagsasaad, to rejoice in you always, ilingi po namin ito ng tawad, Panginoon. Sa panahon po, Panginoon, na kami po ay ill-tempered, sa panahon na kami ay hindi patient, O God, sa panahon po na kami ay hindi nasiyahan, hindi na kontento, patawarin niyo po kami, Panginoon. At sa amin pong mga pagkukulang at pagkakamali, maging sa amin pong mentality, O Lord God, na Ikaw ay KJ, sa panahon na Ikaw ay biniblame namin sa mga pangyayari sa aming buhay, patawarin mo kami, O Lord God. Dalangin po namin sa sandaling ito na pagkalooban kami ng isang pusong dalisay, isang pusong tapat na sa iyo'y sumusunod sa kabila ng lahat ng bagay. Nang sa ganun po, O Lord God, ang iyong Espiritu po ay malaya po makapanahan sa amin. Dalangin namin, Lord, ang kapuspusan ng iyong Espiritong Banal, O God. And for this reason, Lord, you have told us that our bodies are indeed the temple of the Holy Spirit. So, Holy Spirit, panahanan niyo po ang aming mga puso, panahanan niyo po ang aming mga buhay. At kapag ikaw ay nasa aming buhay, nasa aming piling, sabi nga ng iyong mga salita, in your presence there is fullness of joy. Patuloy mo kaming turuang sumunod sa iyong kalooban at mga kautusan, O God, nang sa ganon, mapangyari nga po sa aming buhay na your joy will remain in us and our joy may be complete. Patuloy ka namin pasalamatan, O God, sa aming kagalakan na kaloob mo sa amin. Naging malakas po kami sa kabila ng anumang bagay. Naging malakas kami sa kabila ng pag-iikahos.
Naging malakas kami masiyahin sa kabila ng mga paghihirap at paglulugsak. Nagawa po namin makontento, Panginoon, masiyahan. Kaya patuloy po namin inahabilin, patuloy po namin ipinapasakop ang aming mga buhay sa iyo. Ikaw po nawa ang maghubog sa bawat isa sa amin, O God. Inaasahan po namin, Lord, hindi kami aalis sa lugar na ito na hindi namin taglay ang kapunuan ng kagalakan na nanggagaling sa iyo. Inangkin po namin ang lahat ng ito at pinasalamatan, O God. In Jesus' name. Amen. Amen. Maraming salamat po.